Ewan ko kung sa kanila to, kung sino yung hinahanapan ng 2.5 million. Wow, hindi birong pera, no? 2.5 million pesos. Hatian. And to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sir, isa po sa mga nagsilbing chairman dito si Senator Alan Cayetano. Ipapatawag po ba natin siya for statement? There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin. Na-dismiss na ho. Mabilis ho. Mabilis na dismiss. Ano ba ang parte? Ni Vince Dizon dito. Ang reklamo laban kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pa, kaugnay ng konstruksyon ng mga sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa Ombudsman, batay sa records ng kaso, na-dismiss ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Tuhan nila yung mga committee na wala naman nangyayari. Plenary, wala rin. Bakit doon kayo naka-concentrate? Budget, tama ba? Tatanong lang ho kami. Hindi naman ho ata masama magtanong. Ngayon, ito ang punto na Aling Marie at saka Aling Ledesma. Tigil-tigilan nyo na ho yung pagsilip ng 125 million. Kung ang kapalit naman pala niyan, nasisilip na kayo ng taong bayan. Ngayon, didepensa kayo. Tama naman, napondohan yung committee at mga plenary. Mali ho. Kung wala mga ganyan, di sana nakakapagtrabaho kayo ng maayos at meron kayong ginagawa at ginagampanan doon sa mga pinanumpaan yung mga tungkulin. Si Alicia Lipata. Ako, hindi naman ako pwedeng maging hipokrito. Di ba? Talagang hindi ko gusto yung kanyang style ng vlogging. It was never informative. It was never helpful to shape the opinion of the public. It was meant to ridicule and insult people. Yes. Good morning mga kasama and good afternoon. Kahit saan man kayo sulok ng mundo, andito naman tayo. Si Kuya Goods nagbabalik at syempre kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ko na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Katanungan ng taong bayan, palaisipan pa rin sa kanila kung sino yung lumalabas at tinatawag dito sa yung mga pag-uusap sa messenger, kung sino ho ba talaga itong Boss B. Palaisipan ho, marami nagtatanong, sino ba itong si Boss B? Bakit pumutok ang pangalan ni Boss B? Meron ho ba kayong nalalaman? Kasi sa comment section ho, talagang matindi. Gusto nilang malaman kung sino yung Boss B na yan. Kasi may lumalabas na may perang involved . Pinagtatalunan yung pera. Ngayon, kung usapin lang naman ito sa onsihan, hindi ho maganda para pag-awayan ang bayad. Ngayon, lumalabas dito talagang bayad. Diba? May perang involved . Ano yung pinag-aawayan nila? Lumabas to ito mismo doon sa mga, ewan ko kung sa kanila to, kung sino yung hinahanapan ng 2.5 million. Wow, hindi birong pera, no? 2.5 million pesos. Hatian. Ano ito? Bayad ho ba ito sa komentaryo, no? Sa komentaryo nyo laban kay BP Sara? Hindi lang lumalabas na hindi lang si BP Sara pala ang nakomentaryohan ni Ate Mima Alicia. Marami pa po pala, no? Meron ho siyang mga video na mismo sa kanyang upload na meron doon kay John Bicrimulya, kay Senadora Camille at sa ating PNP chief. Mismong doon din. Ngayon, anyway, wala na tayo doon sa upload video . Ang gusto nating malaman, ano ba ang pinagtatalunan at bakit merong ganitong lumalabas na kailangan daw yung, ano ba to? 2.5 million, malaman kung kanino galing. Talaga bang 2M lang? 2.5 ang binigay. Huwag nyo akong
galitin. Ayun ang sabi. Sino kaya yung sinasabihan dito? 2M lang yung binigay. Yung party mo na kay Boss B. Na kay Boss B pa, wala sa akin. Sino kaya yung kausap nito? Sana lumabas sa investigasyon ng PNP at NBI kung sino yung pinatutungkulan, bakit ho may perang involved? Bakit may pagtatalo? Kasi kung wala itong pag-uusap na ito, simple lang naman ang tanong dito eh. 'Di ba? Kung yan ay talagang negosyo ang pag-uusap dyan, eh wala ho masyadong question dyan. Dahil nauuso naman ho yan. Yung mga ganyang bagay sa panahon ngayon, kaya nga napapatanong ang sambayan ng Pilipino, safe pa ba ang Pilipinas? Eh kayo ho ang magtansya kasi talagang, oo, maliit lang ang Caloocan. Kita nyo, saan ba ho nadali? Ito si Ate Mima. Caloocan. Oh, ako pa kukupalin nyo. O yun, sabi rito, agoy. Pero bago natin narektahan, ha? Oo, dahil si Martin ho ay kakasuhan na ho at may kaso na ho ba talaga? O ang tagal lang pag-uusap yan ha. Pero andyan po yung join button kung sumusumali sa ating komunidad at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Simulan natin, rekta na tayo dito. Si Boss B, malawak ang katanungan ng sambayanan. Ilabas sa investigasyon si Boss B. Pangalanan si Boss B rito. Kasi siya, involved ang pangalan niya rito. 'Di ba? Kung ang hatian na pinag-uusapan at malalaman kung sino talaga at ano ang pinagmulan ng kay Ate Mima Alicia, eh malalaman dito kung sino at bakit may usapang ganito. Anyway, tapos na tayo dyan. Ang gusto lang natin malaman, sino si Boss B? Dapat lumutang yung pangalan ng Boss B para maalis na ho sa isipan ng taong bayan, baka daw nangyari kay Ate Mima Alicia ay isang political chorbachenis. O kung tinatawag nila yung pangtetegay. So kung yun ang naisip nila, eh bahala sila. Pero eto may lumalabas eh. 'Di ba? Pera ang involved dito. Milyon. Hindi ho daang libo, milyon. Hatian nata ito. Nagkaonsihan daw di umano. Ayon sa mga kumakalat ho na comment sa social media. So, Ombudsman Rimulya, kinasuhan na nga ba talaga itong si Martin Romualdez? At kailan pa ba ito kinasuhan? Bakit ang tagal naman? Kasi kung kinasuhan ito, dapat nakakulong na. Kasi si Senador Marcoleta, si Senador Jinggoy Estrada, pagkasabi nung kakasuhan na, ilang araw lang, inaresto na. Tama? Bakit ito? Noong nakaraang buwan pa sinabing kinasuhan na. Hanggang ngayon ho, wala pa rin kasong lumalabas. At hindi pa inaaresto. Investigation about this 2019 SEA Games possible dalawa pala yung topic dito. Kinasuhan na at yung 2019 SEA Games, yung durubuhan daw di umano. Ewan ko, nagkataon lang ho ata siguro na talagang kung kailan ho nangyayari yung impeachment ni Bibi Sara, saka naman ho, naipasok yung topic dito sa investigasyon. Pero wag ho kayo magulat dahil meron hing balita na kung si Secretary Win Season ay nauugnay dito sa SEA Games, madali lang naman ho nasagot yan. Tapos na ho daw at wala na ho daw. Wala daw ho tapos na ho ang pag-iimbestiga at wala daw ho parang mamaya sa dulo ng ating video. Simulan natin dito. Regularities. Sir, sa Ombudsman na-dismiss yung complaints versus Secretary Vince Dizon. Is there any possibility na sisilipin po muli ng Ombudsman? That's a very good question because just this morning, I asked... Kailan ito nangyari? Itong press briefing ng Ombudsman, kahapon ho nangyari yan. Naitanong ng isang reporter, ito nga ang katanungan niya, Sir, kamusta? Matutuloy ba investigasyon dito sa 2019 SEA Games? Alam niyo yung 2019 SEA Games, isang kagaganda-ganda na nangyari sa Pilipinas. Dahil marami ho tayong gintong na panalunan dyan at kinilala ho tayo sa buong bansa sa Southeast Asia. Ngayon ang problema, nagkakaroon ng silipan, hindi natin alam kung nagkataon lang daw di umano na merong anomalya. Pero bakit biglang bawi? Atras bawi. Ewan natin, tuloy. my staff to
get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sir, isa po sa mga nagsilbing chairman dito si Senator Alan Cayetano. Ipapatawag po ba natin siya for statement? There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office dati noong 2021 kasi walang double jeopardy yan. Wala naman na charge nun eh. So, titignan namin. Thank you, sir. Yan ang tanong ha. Ang tanong dito, sino ho ba at bakit nababanggit yung secretary ngayon ng DPWH? Kung halimbawa ho, meron ho nakita dahil tuloy-tuloy ata investigasyon ng NBI patungkol dito sa issue na ito. Bakit ho bigla naman ata nawala at hindi na ho kasangkot itong si kasangkot? Mamaya may mababalita. Oo, hindi ho na naging parte. Oo, parang nawala na ho yung kwento patungkol dito sa DPWH secretary ngayon. Noon, mabilis nilang sinabi noong nakarang araw na iimbestigahan at lumabas ang pangalan ng DPWH. Mamaya ho, may video, mabilis hong nawala rin ang pangalan ng DPWH. So yung kay Speaker, Speaker. Martin, Ah. I'd be forthright with Ito na yung kay Martin. Ilang buwan na ho na sinabi may kaso. Kinasuhan hanggang ngayon. Anak ng tipaklong. Paulit-ulit na lang at wala pa rin nangyayari sa kaso na yan. Samantalang si Senador Marcoleta na naglalayag lang ho ng katotohanan patungkol dito sa korupsyon ng flood control, tila minadali at minabilis pa, sabi ni Aling Ledesma. Ngayon, kung ang pagbabasihan nyo lang ay kaso, hanggang kailan ho ba kaso? Hanggang kailan ho ba yung pagpapile? O naipile na ho ba yung kaso laban dito kay Balulong? May mga, what do I phrase it? Yung sa PI level, sir, normally, how many days do you need? For a Hindi, regular ang PI? rules na ginawa namin, 60 days yan. 60 days. Hahaba lang yan pag may motions na kinakailangan i-grant within the 60 days. Pero yun talaga yung aming timeline na ginawa. Dati yan, years yan ang PI dito ginawa namin dyan 60 days. Nakapublish yung rules ng PI. I think you should look at the rules again. Sir, SONA is less than 2 weeks away, so yung sinasabi ng iba na timing doon, that's impossible. Hindi matagal talaga ng kaso magkamada ng kaso And yun nga, kung formally nga, 6 months nga 6 months talaga para mabuo namin mahirap din yun Hirap Hirap talaga. 6 months para mabuo. Bakit? Bakit si Senator Marcoleta in just 2 days? Kay Senator Jinggoy in just 1 week. Kulong. Matagal pala mag-ano ng kaso. Bakit ganun? Hirap mag-explain, no? Sir? Sir, hindi naman ho kami galit. Kami ho ay napupuna lang namin. Bakit ho ba pagkakampi, pagkalaban, mabilis ho ang pangyayari. Mabilis ang mga bagay-bagay. Mabilis makulong. Nakuha niyo ho yung punto. Ako hindi ho galing ho sa video ito. Tayo ho yung nagre-reaction lang. Ngayon, kung sasabihin niyo matagal ang proseso, bakit napabilis yung dalawang senador para makulong? 'Di ba? It's the level of cases dito sa former speaker. Baka daig pa yung family. Sa hirap, sa laki, at sa haba ng aming pinagdaanan para makuha namin ang gusto namin makuha. And his role is what? Him being the speaker, or there are specific projects? Yan? Makikita mo na lang sa indictment yan. When the indictment comes, you will know. You'll know. Alright, sir. Thank you. Okay? Thank you very much. Thank you, sir. Miko, Basta alam nyo na ha. Matagal, 6 months 6 months ha. Pero pagkakampi, matagal talaga. Pagkalaban sa politika, sigurado, meron kagad resulta. Ngayon, ipasok natin, kasi nabanggit ho yung pangalan ng sekretary patungkol dito sa gagawing investigasyon ng SEA Games. Ganina, napakinggan nyo naman. Dito sa balita na ito, Na-dismiss na. eto na,
Na-dismiss na ho. Mabilis ho. Mabilis na-dismiss. Ano ba ang parte ni Vince Dizon dito? Ang reklamo laban kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pa kaugnay ng konstruksyon ng mga sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon sa Ombudsman, batay sa records ng kaso, na-dismiss ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ibig sabihin, kung na-dismiss ang kaso, wag nyo na kung pakialaman si Senador Alan Peter Cayetano kung na-dismiss naman pala eh. 'Di ba? Bakit tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI? Nagtatanong lang ho naman kami. Bakit gano'n naman? Kung ito ho ay totoong balita at sinasabing wala na hong kaso, dismiss na ho. Hindi na imbestigan kasi wala na nga, dismiss na. Pakisabi naman ho, na wala na rin ho kayong balak imbestigahan si Senador Alan Peter Cayetano patungkol sa nauugnay na 2019 SEA Games. Sana ho Oo, para fair naman ang laban. 'Di ba? Nakasad ito sa joint resolution na inilabas pa noong December 2021. Maging ang palasyo iginiit na napatunayan na nila sa investigasyon na wala umanong kinalaman sa Secretary Dizon sa issue. Sa ating pong pagkakaalam na imbestigahan Nako, yan na. Salita na ho siya. Anyway, kung na-dismiss naman, bakit ho may ugong-ugong pa rin? Tutuloy ba nila yung investigasyon dito sa kay Senator Alan Peter Cayetano? Kasi kami ho ay nagtataka, ganun pa man reklamo kay Senator Vince Dizon na may kinalaman sa 29 SEA Games, dismiss na ayon sa Ombudsman. Kung ganun naman pala, sana, paki-inform din si Senator Alan Peter Cayetano na wala na hong pag-uusap. Pero tuloy pa rin sila eh. Sabi dito, parang itutuloy pa yung pag-iimbestiga ng NBI patungkol dito. Ay, ganun? Bakit? Tatanong lang ho kami. Kung dismiss na nga, wala na hong problema. 'Di ba? Sana, paki-inform na lang na kahit mamaya bukas sabihin nyo na wala na, dismiss na. Total naman, wala naman daw anomalya. Bakit pa kailangan imbestigahan si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? So, ipasok naman natin dito. Naku, eto, magandang usapan to. Hindi raw fishing expedition ang nangyayari ngayon dyan sa trial. At hindi raw sayang ang pondo ng bayan. Sino nagsabi sa inyo? Ito yung pahayag ni Ilong Ranger. Kasi talaga naman, kita nyo naman, may depensa kagad sila sa kumakalat na sayang lang ho ang pondo ng bayan. Totoo naman ho eh. Imbis na nagja-trial kayo dyan, magtrabaho na lang ho sana kayo na maayos. At wala na kayong ginigipit na tao. Alam na ho na sa bayan ng Pilipino ang motibo, kaya nandiyan kayo at tinatryan niyo si BP Sara. So alamin natin dito. Hanggang sa punto pong ito, ang posisyon ng depensa ay this is a mere fishing expedition. Ang totoo, wala kang fishing expedition kung balyena yung nahanap. Kasi Correction Ang balyena ho is mammal. Pakiayos naman ho yung kinukonekta ho nyo ba? Ano yan? Wala hong fishing expedition kung ang nakukuha, napupunta dito ay balyena. Sino ho bang pinapatungkulan nyo dyan? Sa balyena na yan. Sabihin natin fishing, yung malaking isda. Hindi ho ba yung mga bosses nyo? Sabi ni Aling Madrigal. Tama ho ba? Kasi nagtataka kami, sayang na ho ang budget, sayang na ho ang oras, marami na mo sanang mga bagay na dapat talakayin. Ilang araw na ho kayo naghiring-hiring dyan. Wala ho nangyari at wala rin nakuha doon sa article impeachment 4 na talagang napatunayan na meron talagang nag-utos at inutusan. Sino ho ba ang lumabas? Wala ho eh. Wala ho siyang may harap eh. Ngayon lalabas sa Monday or Tuesday, itong si Director Tibag-Tibag
Alamin naman natin. Kasi sinasabi nila may malaki daw fireworks na mangyayari. Totoo kaya? Naniniwala kayo? Tuloy mo, sir. Pinag-usapan ho natin dito, hindi naman ho barya-baryang pere. Ang pinag-usapan ho natin dito, 6.7 billion in total transactions over the course of 20 years. Ang pinag-usapan ho natin dito, 4.4 billion in inflows into the bank accounts of the Duterte-Carpio couple over the course of 20 years. Hindi ho totoo na Isipin niyo mabuti. Ilang taon yung sinasabi niya? Vice President na ba si BP Sara noong mga panahon na yun? Nakakatawa. 'Di ba? Lagi nilang sinasabi na merong ganung laman, merong ganun, merong perang ganun. Anak kaya ng tipakalong. Bawal na bawal, yung AMLA, yung SALN, kahit nung panahon pa ni Kopong-Kopong, isama sa panahon ngayon, ilang taon lang ho ba naging Vice President si BP Sara? Vice President lang 2022, 23, 24, 25, 26. Apat o wala pa atang kompletong apat. Bakit kinuha niyo pa yung panahon ni Kopong-Kopong para imbestigahan niyo yung SALN at isama sa affidavit nyo yung merong laman na ganun? Wow, baling-mali. Kahit saan korte nyo pag-usapan yan, kailangan mong halungkatin. Kung panahon pa ni Magellan yung papel na yun, dokumenta nun, isasama mo ngayon sa present. Sir naman. Doon pa lang alam naman ng taong bayan. Hindi naman sila mangmang at hindi sila mga illiterate, hindi sila pinanganak kahapon. Sa span of 20 years, isasama mo kung kailan 20 years. Kung kailan lang naging Vice President si BP Sara, yung hahalungkatin mo, yung tagal ng panahon, isasama mo sa ebidensya. Wow. Tuloy. sayang yung pera or sana ginugol sa iba. At more importantly, hindi rin naman ho pwedeng ibigay sa DSWD yung pong naitakda na hong pondo para sa Kongreso at Senado. Hindi ba kasi ang sinasabi na sana binigay nyo lang sa mga mahihirap yung pong pondo na yon. Ang punto doon, nasasayang ho yung pondo kasi hindi naman dapat kayo naghiring-hiringan dyan at wala naman ho kayo maipasa at makitang walang mailatag na witness at magandang mga argumento. Doon, nasasayang ang oras at pera ng taong bayan. Sa inyo naman, parang okay lang sa inyo kasi isipin nyo hirang kayo dyan, kakain kayo, pagkatapos wala na. Pupunta doon sa press con, magsasalita. Doon nasasayangan ng taong bayan. Sa sana may magagawa kayo, may ipapasa kayong batas, wala na. Napunta na lang sa loob ng isang termino, halos 6 na taon na o 4 na taon na, ganyan pa rin ang nangyayari. BP Sara pa rin ang sinisilip, Duterte pa rin ang sinisilip. Walang pagbabago. Sayang. Kasi pag ginawa ho yun, kaso yun. Gusto ko rin decisively sagutin yung binabanggit kanina na sana binigay na lang sa iba yung pondo na ginagamit to sa impeachment. Para may sinasabi doon na hinahanap nyo 125 million tapos ganito yung ginagastos ninyo para sa impeachment procedure. Totoo naman, di ba? Sabihin nyo sinungaling ang taong bayan kung hindi nila nakikita kung ano nangyayari. Totoo naman ho, ang sinisilip nyo is 125 million. Kung ang nagagastos na ho ay sobra-sobra at meron pang mali-maleta daw di umano, para saan pa yung pag-iimbestigahan nyo ng 125 million? Kung kapalit pala nun, napakaraming sayang na pera ng bayan. Oo, di ba? Tama. Ayaw nyo maniwala. Tama talaga. Meetings, no? Una sa lahat, again, constitutional pong proseso ito. Kumbaga, in the same manner na pinupondohan ho natin yung pagkakaroon ng mga committee meetings, plenary sessions. Nakita nyo? Aminado na. Pinupondohan nila yung mga committee na wala naman nangyayari. Plenary. Wala rin. Bakit doon kayo nakakonsentrate? Budget, tama ba? Tatanong lang ho kami. Hindi naman ho ata masama magtanong. Ngayon, ito ang punto na Aling Marie at saka Aling Ledesma. Tigil-tigilan nyo na ho yung pagsilip ng 125 million.
O kung ang kapalit naman pala niyan, nasisilip na kayo ng taong bayan. Ngayon, didepensa kayo. Tama naman, napondohan yung committee at mga plenary. Mali ho. Kung wala mga ganyan, di sana nakakapagtrabaho kayo ng maayos at meron kayong ginagawa at ginagampanan doon sa mga pinanumpaan yung mga tungkulin. 'Di ba? Oh. Kongreso at Senado, ganun din po yun. Yung pong dahilan bakit ho pinupondohan po ng bayan yung ganito pong mga gawain at gampanin. Yun yung unang punto. Pangalawa, wala naman ho nga dagdag na pondo na ginagamit dito po sa paggugol ho ng trabaho para sa impeachment proceedings. Wala na nga ho kayo natapos sa trabaho, puro impeachment eh. Doon nga naasar ang taong bayan, sir, boss, amo, manager. Doon ho, asar na asar. Kasi imbis na nagtatrabaho kayo para sa taong bayan, ang tinatrabaho nyo, isang tao, dalawang tao. Yun ang punto ng taong bayan. Kaya nagtatanong sila, sir, kahit kami naman magtatanong bakit? Bakit si BP Sara lang ang laging pinag-uusapan? Bakit 125 million lang ang dapat pag-usapan? Hindi ba pwede pag-usapan yung flood control, sir? Yun ang exciting part eh. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Yung sino yung mananagot doon sa nakawan, doon sa nagsasabuatan. Anyway, tapos na tayo dyan. Alam naman natin na ganyan pa rin ang sasabihin nila eh. Ito. Di ba nasabi doon sa unang video na ano raw yun? Wala na hong kaso, tapos na ang usapin. Dahil ba pumutok ang pangalan ng sekretary ngayon at inuugnay doon sa dati, please lang ho, pati naman sana yung kay dito kay Senador Alan Peter Cayetano, tapusin nyo na ho rin ang pag-uusap kasi talaga namang ang mangyayari niyan, masisilip na naman kayo. Bakit? Si Secretary, wala nang kaso. Bakit si Senador Alan Peter Cayetano pa-imbestigan? Para saan? The National Bureau of Investigation says it will subpoena officials of the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. This is in connection with the Bureau's probe into the alleged funding irregularities of a sports complex built in New Clark City, Tarlac. The complex was used in the 2019 Southeast Asian Games. NBI Director Melvin Matibag says that among those who will be subpoenaed are Philippine SEA Games Organizing Committee Chair Ramon Tats Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio, and Corporate Secretary John Lester Buen Consejo. Wala nga si yung secretary ng DPWH hindi na nga kasama. Pero ipapasupena dito si PISCOG Chair Ramon Tats Suzara, PISCOG Chief Financial Officer Dexter Estacio, PISCOG Corporate Secretary John Lester Buen Consejo. Isa lang ito, isa indikasyon na wala. Talagang kasama sa imbestigahan si ewan ko lang kayo. Anong palagay nyo rito? Ituloy natin. Matibag questions why Senator Alan Peter Cayetano reacted to the investigation when he is not even mentioned. Nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Alan Peter Cayetano? Wala naman po yung pangalan niya rito. So ito po yung isang katanungan natin sa Monday, sa puwino natin itong sila Susara to explain what is the role of Senator Cayetano. Matibag Kaya na. Di ba? Ganon din. Kahit hindi nyo naman minention, iimbestigahin nyo what is the role of Senator Alan Peter Cayetano. Hay nako, Pilipinas! Babangon ka pa ba? Kung wala ka ng pag-asa, dapat, hindi na lang naging matapang yung mga bayani natin. Na hindi na lang sana pinaglaban ng Pilipinas sa mga banyagang tao. Kung ganito rin naman pala, kapwa Pilipino ang nanakaw, sarili harap-harapan, at papabayaan ng Pilipinas na lumugmok sa kahirapan. Tama? Kaya kayo, alamin nyo kung ano ang nangyayari ngayon. Sa 2028, kilalanin nyo. Ngayon pa lang, alamin nyo na sa mga distrito nyo.
Sino ho ba yung nag-file ng candidacy ngayon sa Cavite, yung congresswoman na Barsaga? Hindi ko na ho pero sana sa mga taga Cavite yung kamag-anak. Hindi ko alam kung mama ni Kiko Barsaga, tiyahin, kapatid, yung tatakbo ng sa distrito nila. Suportahan nyo at mga taga Cavite kung doon kayo sa distrito nila Barsaga. Ipanalo nyo ho. Huwag nyo hong pabayaan na makuha na naman ang pwesto ng mga Dorobo. Kawawa. Balik tayo kay Boss B. Sino ba talaga si Boss B? Lalabas kaya, lulutang kaya sa investigasyon si Boss B? Yan ang dapat malaman. Yan ang dapat maimbestigahan. Bakit may lumulutang na 2.5 million at bakit ho nag-aagawan sila? May sinabi ron na bakit nakay Boss B na ho ay yung parte. Kayo na ho ang humusga. Agawan ni onsihan ng bayad daw di umano. Ito ho ba ay totoong kitaan? Ito ho ba ay sa negosyo? Ito ho ba ay katas ng mga kung ano yung mga nangyayari pagdating dyan sa, alam niyo, komentaryo lang dapat eh. Tama yung sinasabi ng isang magaling na vlogger. Ito hindi, ewan ko kayo sa paniniwala nyo. Ako kasi, nagbabase lang tayo sa video. Kung ano yung pahayag niya, yun ang pahayag niya. Wala tayong magagawa doon. Ngayon, meron ho siyang pronouncement dito na hindi ho siya, ewan ko kayo ho ang bahalang humusga dito. Lang ako nakasaksi na merong isang namatay na ang ipinapakita sa social media ng karamihan ay yung kanyang kabastusan, kasinungalingan, intriga, at kawalanghiyaan sa social media nung siya'y nabubuhay pa. Sa pool. Alam nyo, masakit yan sa mga malalapit doon sa namatay. Pero kailangan nilang tanggapin dahil yan ang katotohanan ng kanyang mga ginawa nung siya pa ay nabubuhay. Hindi naman natin maitatatwa yan dahil nakatatak na yan dito sa social media. Andyan na yan. Mahirap nang burahin yan. Yung kanyang pagmumura, pagbabalahura, pambabastos, at pangwawalang hiya sa mga taong iniisip niyang kalaban ng amo niya. Yun ang masakit na katotohanan para sa mga pamilya ng namatay na si Alicia Lipata. Ako, hindi naman ako pwedeng maging hipokrito. Di ba? Talagang hindi ko gusto yung kanyang style ng vlogging. It was never informative. It was never helpful to shape the opinion of the public. It was meant to ridicule and insult people. So bakit ako magpapaka-plastic na magsabing, di ba, nalulungkot ako? I am not. Hindi rin ako natutuwa. Huwag tayong magpapaka-plastic na magsabing mabuti siyang tao. She was not. Di ba? My emotions are clear. May namatay. But the way she lived her life, parang mas maganda siguro na nandun na siya para hindi na madagdagan ang kanyang mga kasalanan. Pero one thing is clear now. Hate begets hate. Di ba? And kung inaakusahan nyo na DDS ang gumawa ng karahasan na yon, pag-isipan nyo mabuti. Kung ang kanyang public life ay bastos, balahura, walang hiya, at walang pag-iintindi
sa ibang tao, ano pa kaya yung buhay niya bilang pribadong tao? Ano pa kaya ang buhay niya bilang isang negosyante? Ano pa kaya ang buhay niya sa kanyang pakikipagkapwa-tao? Tanong lang yan para mailagay natin sa tama ang mga iniisip nyo at mga bintang ninyo sa ibang tao. Sayang ang bayot. Tumpak. May punto naman si Sir Madarahog. Sabi ko nga sa inyo, ang komentaryo lang, walang personalan. Huwag kang magbibitaw o either murahin mo yung politikong kinokomentaryuhan mo. Hindi ko katanggap-tanggap 'yun. Dahil bakit? Ang kinikriticize mo lang yung kanyang trabaho, yung kanyang papel, kung paano ginagampanan yung kanyang pagkapolitiko. Yun lang ho eh. 'Di ba? Kasi marami tayong napapanood, marami tayong yung ibang mga congressman, ginagawa nila, pinagtutulungan nila si VP Sara. Yun, nasisilip natin yun. Kaya kinikriticize naman natin yung mga tao na yun. Pero, kung mumurahin mo at gagawan mo ng inventong kwento, hindi ho komentaryo ang ginagawa mo. Pambibira. Alam niyo yun? Parang sisiraan mo na sisiraan. Kaya, tama rin sinabi ni Sir Madarahog. Wala tayong magagawa. Kaya sabi ko sa inyo, iba't iba tayo ng isip, opinion, binigyan ka ng sarili mong pag-iisip, binigyan ka ng sarili mong opinion. So gamitin mo lang ng tama, huwag kang makakasira at huwag kang makakaagrebyado ng kapwa. Hanggang sa muli kung ikaw ay umabot sa ating video, ako ay maglalambing, paki-subscribe nyo, panoorin nyo rin yung channel ni Mang Banat. At siyempre, eto na, yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout. So, dadagdagan natin yung time slot natin, mga kasama. Kung kayo ay nasa ibang bansa at lagi kayong nakantabay sa ating mga upload na video, maganda ho. Abangan nyo ng madaling araw sa oras ho ng Amerika, Canada, Australia. Meron ho tayong time slot para sa inyo. Shoutout kay Ramil Media. Shoutout po sa iyo. MHY. Shoutout po sa iyo. Elarde Villanueva. Shoutout po. June Buenen. Shoutout po sa iyo. Tots Mix Villar. Shoutout po sa iyo. Elarde Villanueva. Virginia Pueblosli. Shoutout po sa iyo. Alfredo Ramos. Lilibet Balyos. DB Scoot. Ronaldo Am, shout out po sa inyo. Jocelyn Mine, Dennis Nases, Works Key, Monsin 6008, shout out po sa inyo. Ranulf Posikam, shout out po sa iyo. Sagbot, shout out po sa iyo. Andy Juanica, shout out po sa iyo. Lensley Vlog, shout out po sa iyo. Jason Haloso, shoutout po sa iyo. Chodorico Gutierrez, shoutout po sa iyo. Emorage 2820, shoutout po sa iyo. Risa Lino Santos, shoutout po sa iyo. Luisa Lodanco, Rob BBCC, shoutout po sa inyo. Teresa So Delfino, Sunny Lindo, Estrelita Go, shoutout po sa inyo. Nilo Guban, shoutout po sa inyo. Ampok Silio, shoutout po sa Admire Whitfield, shoutout po sa inyo. Libby Abulton, Ma'am Lilibet, shoutout po sa iyo. Lilibet, Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa iyo. JC Zamora, VN, shoutout po. Sonia Flores, Virginia Pueblo Lee, again, shoutout po sa inyo Sagbot. Yan, kumabot kayo sa shoutout segment na Willie Galliano, yung kumabol pa. Arseno Fulante, Edgardo Labiano, Darwin, shoutout po sa inyo. Don't Meha, shoutout po sa iyo. Carlo Lizer, Mick, Antonio Griogri, Bitos Jet, yan, shoutout po sa inyo. Kung umabot ka sa ating shoutout segment at kung hindi ka pa na si shoutout, dagdagan mo yung komento mo. Like, share mo ang video. Hanggang sa muli ho. Bye-bye!